Hindi nyo ba nagamit ito nung nung unang nabili nyo? Hindi nyo napakinabangan? Hindi po. Talagang meron na po siya naglalabas na check transmission. Oo, tapos hindi na rin tumatakbo na Opo, maayos. kaya pinagawa namin. Yun nga po, naka 280 plus, hindi lagpas 300 plus na. Ayun. Mga kapatid, ibinebenta ko po ito Sa mga interesado, mag-comment lamang po kayo. Kung interesado kayo dito po sa Toyota 86 po na ito, 2015 model. Ito po bagong pintura. Kaya lang, nung ito'y nakaparada, dun sa garahe ko sa bahay, medyo may pumatak sa kanyang hindi magandang fluid siguro. Pero ito, kaya pa naman to sa bapping. Papabapping ko na lang yan. Yan. Tignan nyo po, ang itsura po nitong Toyota 86. Sobrang baba nga lang, kaya ako medyo nahihirapan kapag pumapasok at nagdadrive po dito sa Toyota 86. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Kung minsan, masarap pakinggan sa mga customer na 9 na taon na wala pang nagiging problema yung kanilang sasakyan. Katulad po nitong Ford Fiesta po na ito. Talagang magpe-fiesta yung may-ari dahil hindi pa po nasisira yung mga pyesa niya or wala pa talagang nagiging major problem yung kanyang sasakyan. Kaso nung dumating nga dito sa amin kanina, galing pa po ito ng Olongapo City, may ingay yung kanyang naririnig sa kanyang engine. Ngayon, chinek up ko mismo kanina ito at doon pa lang sa pagkita ko physically, itong kanyang belt, ito pala ay hindi pa niya napalitan mula nung binili nila itong Ford Fiesta na ito. 9 years ago, ito pang belt na to. Pero tignan nyo po, halos mapuputol na rin siya. Ayan. Tignan nyo yung belt. Tapos dito talagang, ayan naghihiwa-hiwalay na rin. Kaya talagang pinapalitan ko na to ng belt. Dahil nga ito, delikado na to. Uuwi pa dapat ito ng Olongapo City ngayon. Pero sabi ko, yung mga naririnig pa naming ingay dito sa mga bearing po dito, tensioner, saka possible maganit yung kanyang water pump. Kaya sabi ko, iwan nyo na lang muna. Kasi hindi ako makakasigurado kung inuwi nyo ng Olongapo, may naririnig na po kaming maingay. Kasi ngayon, galing ito sa Pasig, itong sasakyan po na ito. So, pinalitan ko na muna nitong belt at para ma-test drive din muna namin kung may problema din ito sa iba pang segment ng makina, pati doon sa transmission. 9 na taon na nga ang inyong sasakyan, wala pang nagiging sira, baka mabulaga kayo. Katulad po nitong mga ganitong klaseng pyesa. Kaya dapat talaga dadali nyo sa mga kilalang mekaniko para ma-check itong mga pyesa na ipinapakita ko po sa inyo. Ngayon, ang isa pang dahilan kung bakit pinapaiwan ko itong Ford Fiesta na ito, total kapatid din naman yung may-ari nito. Sabi ko po sa kanya, sister, itong belt mo, sabi mo, hindi mo pa ito napapalitan mula nung nabili mo, what more, yung dito sa timing belt. Kaya sabi ko, para safe lang, wag mo munang iuwi, i-check ko na rin yung timing belt niya kasi baka maputulan ng timing belt to. Naku, napakalaking gastos kapag mga ganitong mga engine. Kaya tingnan nyo mga kapatid, ito po, kung mapapansin nyo, talagang hindi pa nagalaw itong mga tornilyo. Pansinin nyo po yan. So wala pa talagang humahawak ng makina na to. Siguro ako pa lang talaga. Biro mo, nung ito nga lang kinakalas namin yung belt, itong pinaka itong plastic hose na to, plastic pipe na nakalagay dito, bigla na lang na break, bigla na lang na sira Kaya ngayon pabibilan ko pa ngayon ito sa Fordland, sa sobrang lutong na ng plastic, naputol siya. Ito yung papunta doon sa engine, kailangan din po ito na gumagana. Hindi ito pwedeng gamitin nang wala itong hose na to na nakakabit dito sa reservoir. So marami pang posibleng pyesa na ganun to na kailangan na ma-check natin. Kaya po yung sa timing belt, sabi ko sa may-ari nito, bubuksan muna natin to, i-check natin yung timing belt nyo kasi baka mamaya maputulan kayo ng timing belt, kasalanan pa ni Autoran siyang pag pinaalis ko to. Kaya ipinapaliwanag ko po sa kanila. At ito nga po, hindi ito madaling ispilengin yung makina nito. Ito nga yung tinatawag nating kadalasan kapag nagkamali ka ng pagka-timing, lumalabas nga yung correlation ng camshaft sensor at saka ng crankshaft sensor. Kasi napaka-selan po ng pagta-timing nito. Hindi ito katulad ng ibang mga makina na kahit hindi mo gamitan ng mga timing tools ay pwede na. So ito, may mga timing tools na gagamitin dito para maiayos mo yung pagta-timing ng timing belt nito nung mismong makina. Nel, hindi pa to kukunin, hindi ko pa pinakuha.
kailangan ma-road test muna to. Kasi meron pa pala tong issue ng overheat. Ha? Kailangan ma-check lang natin yon. Pero yung mga ginawa namin dito, mga kapatid, yung correlation ng camshaft saka ng crankshaft, naayos na po yun. Pati yung leak ng langis, naayos na lahat yon. Kaya lang, nandyan po yung may-ari. Ngayon lang nila sinabi na may issue pala to ng overheat, kaya kailangan ma-check muna natin. Baka mamaya yung fan blower nito, yung auxiliary fan na hindi gumagana. So kailangan ma-check muna, iikot nyo mamaya, sabihin mo kay Boss Weng, kailangan maiikot-ikot lang para masigurado natin. So ito na yung mga may-ari. So ma'am, Sir. huwag nyo munang kunin ngayon ha. Opo. Ipapaikot-ikot ko lang yan dyan. Merong paakyat pababa dyan sa may, sa Angono. Doon malalaman natin kung ano siya, kung mag-overheat. Nagbablog po ako ma'am, makikita po kayong kagandahan nyo ha. So yun lang muna, pagka yan po ay okay na, mamaya, bukas pwede nyo na pong kunin. Sige. Kasi ngayon ko lang nalaman yung issue sa overheat eh. Sir, pag hindi kami nakarating tomorrow kasi Saturday walang pasok. Opo. May napasok kami Pinilit lang namin makapunta ngayon. Opo, saan po ba kayo umuwi? Binangonan. Binangonan. Try natin yung Wednesday. If ever na okay na po ito, kung binangonan lang yan, pwedeng pahatid ko doon. Okay, sige. Okay po Much ba sa inyo better. yun? Oo, Kasi mas binangonan lang naman, papunta lang doon eh. Opo, much better. Opo, ipapahatid ko na lang po. Oo, kasi Ano? hindi ako marunong mag-drive. Sige, Yun ang sige po. problema ko. Si Sir lang yung magdadrive. Oo, kaso pumapasok Yun siya nga, pumapasok eh. Sige po, kung okay na po ito, sa testing mamaya hanggang bukas, papahatid ko bukas. Sige, thank Since you binangonan lang, isa lang, may magmumotor lang tapos magko-convoy na lang sila. Thank you po. Sige po ma'am, sige po. Okay. Ayun, mga kapatid, medyo natapos na rin yung ibang mga trabaho. So si 86, buhatin na lang natin, pwede ba? Ito kasi ang service ko ngayon, mga kapatid. Dahil yung aking Toyota Camry ay naipahiram ko muna. Nasa mabuting kamay po ngayon yung aking Toyota Camry. Tapos, ito na mga Prado po na to, Land Cruiser, air condition, ang ayusin namin kay Sir Jong de Guzman. Sir Jong de Guzman, si Marvin po na taga-ayos ko ng aircon, nangako po siya, this time sa Webis daw po, darating na po siya para ayusin naman itong air condition, itong Toyota Prado Land Cruiser na ito. Ayoko kasing iwan to sa ibang mga air conditioning shop kasi medyo maselan, no? Yung mga pyesa ng mga ganitong sasakyan, hindi na siya madaling mabili, no? Medyo rare na. Ibababa kasi yung dashboard nito, baka mamaya magkasira-sira, kaya dapat ang ayos ng aircon nito ay yung talaga magaling. Yan po si Marvin. Tapos na yung Toyota Hilux. Tapos na sir, bukas na lang yung yung transmission kasi nakita ko maitim na rin yung oil eh. Nasaan ba yung oil? Tingnan ko, maitim na yung oil. Ilan na yung tinakbo niyan, sir? Bali, 88 na po 88. Kahit sa kasa, pagdating ng 80, dapat talaga palit. Palitan na. Oo, 40, inspection, 80, replace. Pero ito, maitim na, oh. Opo. No? Second hand na nabili ni sir to, so hindi rin niya alam ang history. Opo. Kaya lang, hindi naman tayo magpapalit lang ng ATF. Kailangan magpalit din ng filter. Di ba? Opo. Pag hindi ako nagpalit ng filter, baka masayang lang yung ATF natin kasi Ayan. baka yung dumi nandoon lahat. So ito yung nakuha nga ATF kay sir. So, ganda. Oo. Putik na. Kumukuha kami ng sample sir eh. Opo. Para sigurado tayo. Tapos yun nga lang, pag ginawa namin to sir, may waiver kang pipirmahan ha. Opo. Kasi magpapalit lang tayo ng filter saka ng ATF. Dapat may waiver. Kasi maselan ang mga transmission. Kapag, teka muna, ito kasi, na to eh, iba na viscosity nito kapag na matagal na yung ATF o 80,000 ang tinakbo. Anong year model to sir? 2019 po. 2019. So, 7 years na to. So, ito iba na viscosity. Pag pinalitan mo ng bagong ATF, lumalabnaw siya. Nagbabago yung kanyang viscosity. Kung minsan tinotopak yung mga transmission, lalo na si Toyota. Kaya kami, nagpapa-waiver po kami. No? Pero kaya naman din natin gawin yon. Kaya lang baka mamaya masisi sa atin eh. Ang mahal-mahal din, no? Ayoko mag-abono. So yun, sige. Bukas na lang sir, kung maibabalik mo, palit tayo ng filter, palit tayo ng ATF. Kasi hapon na, baka gabihin tayo. Saan bang uwi nyo ngayon? Ha? Marikina po. Marikina. Pero saan kayo pupunta sir? Sabi nyo, magmamalayong biyahe kayo. Bicol po. Punta kami ng Bicol. Magbibikol sila. Oo, Kaya ngayon. sabi ko, wag kayong aalis nang hindi Oo. kondisyon yung sasakyan. Oo, dapat ma-test drive nyo. Kasi ito mga kapatid, in-overhaul namin yung automatic transmission. Pero,
pina-overhaul nyo na to sa iba, di ba? Opo. Ano nangyari doon? Pangatlong beses po. Kami ngayon. pangatlong beses Opo. na. Naku, sana naman maging okay Maging na. okay. Magkano nagastos nyo doon sa unang dalawa? Mga ano po, siguro mga 80 na. 80. Unang dalawa yon. Tapos ngayon kami. Opo. Tapos magkano bili nyo dito sa Crosswind? Ano po, 200. 200, 280 na. Ang Basta may 500 ka ma'am, titino ito. ayan, 500. Konti na lang. Konti na lang. Hindi, sabi ko nga sa inyo sir, di ba? Pag bumili ka ng brand new, halimbawa yung mga ganito, sabihin natin na 900,000 or 1,000,000, 200 mo lang naman to nabili, di ba? Yun lang talaga ang nangyayari kapag bumili ng second hand. Kaso, ang nabili nyo, sira talaga. Hindi nyo ba nagamit ito nung unang nabili nyo? Hindi nyo napakinabangan? Hindi po. Talagang meron na po siya naglalabas na check transmission. Oo, tapos hindi na rin tumatakbo na maayos. Opo, kaya pinagawa namin. Yun nga po, naka 280 plus ngayon po. Yung binayaran ko pa. Di lagpas 300 plus na. Ayun, oo. First time bumang magkasasakyan, ma'am? Opo. Ayun, first time. Pero si sir, nagdadrive, Oo. Bumili kasi sila. hindi ka kasama. Tayo, nagdadrive tayo nun. Meron ka bang tagakuha ng pasahe? Kasi nung nagdadrive ako nun, ang mga chicks sa pagitan ko, ikaw ba sir, ganun din? Nung araw yun. Hindi naman naiiwasan eh. Hindi ba? Nung kabataan natin talagang to. Ganun. Ayoko, biro. Biro lang po yung sa akin na kasi mga kasama ko, mga kapatid ko pag bumabiyahe ko. At saka kuya, pag bumabiyahe ko, susunduin ko na yung girlfriend ko, yung misis ko ngayon. Ayan, pagbiyahe ko, yung tamang-tama naman paglabas niya na sa gabi, susunduin ko na yan. Sa umaga naman, hinahatid ko rin. Tapos bibigay ko na sa tatay ko yung jeep. Ikaw ba sir, buong maghapon kang bumabiyahe nun? Maghapon. So patok yung sasakyan mo nun? Oo, patok. Oo, Socialite. Socialite. Hindi talagang Diyan marami sa kang Santa Mesa. Stop and shop, Cubao, Fortune. So marami ka talagang mga Hindi, talagang hindi maiwasan kasi Ano? noong araw mahirap sumakay ang mga estudyante. Estudyante. Lalo na dyan sa stop and shop. Totoo ba yung basta driver, Sweet lover. Oh. Ay, paring Cha, ito, iuwi pala nila ng Bicol to, yung in-overhaul nyo. Sigurado ba to? Oo, nirotes na namin. Nirotes mo to. Kaso nga lang, hindi na narotes ulit dahil nga nag-overheat. Bakit mo nasabing nag-overheat? Hindi. Kumukulo yung Ha? yung radiator eh. Radiator, nirotes na nila eh. Wala naman, kaya ngayon, ipapadala ko muna. Ha? Para malaman natin kung nag-overheat pa rin siya. Okay? Sigurado to, makakawin Bicol to ha? Boss. Ito namang Honda na to na nasa lifter mga kapatid. BRB. May sakit talaga yan. Yung Honda na yan. Yan yung inner CB, walang grasa. May mga nagawa po kami ganyan at may mga na-vlog na rin po ako na parang yung series ng mga models na yon, hindi talaga nalagyan ng grasa, CB grease, yung inner CB joint. Ngayon ito, nakapagpalit na rin pala ito dati, uulitin niya lang ulit ngayon, sinigurado niya lang, kaya nagpalit din kami ng CB boots. Halika, pakita po namin sa inyo. Vibra Max Drive Shaft Boot Kit. Nasaan yung pinagpalitan? Ito. Round kasi yung ginamit ko kaya nag-lilik yun. Okay. Yung original na nailagay natin? Apo, original po. Ito. Ito po. Dapat flat po yun. Oo. So, mali pala yung nilagay sa'yo dati, sir. Oo. Dapat wala itong hulma na to. Oo. Kaya pala naglilik. Oo. Wala pa bang ingay ito, sir? Wala pa naman? Kasi pag naubusan ng CB grease, umiingay eh. Naagapan, Ayun. So, maling pyesa na ilagay. Saka masyado na ring matigas, Tamang-tama lang din, nakapagpalit na po kayo ng original niya. So, dalawa yung nailagay natin. Opo. Dalawang inner. Yung outer. Hindi po muna. Yung outer okay naman. So, yun mga kapatid. Yung topak po ng mga BRB. Kadalasan, puro yung mga ganito ang issue niya. Kaya lang, panibagong issue pala yun. Yung inilagay, mali. Oo, yun lang. Oo, hindi mo rin napansin, Kaya tumatagas. Yung inilagay na CB boots, mali pala. Dapat yun, yung wala yung nakaganon eh. Alam nyo mga kapatid, ito muna yung ginagamit ko ngayon. Kasi yung Camry 2.4, yung Accord 2.4, ito 2.0, saka manual transmission. Kaya medyo mas matipid po sa konsumo itong Toyota 86. Yun nga lang, medyo pagod ako dahil nga po ito ay manual transmission.
Mga kapatid, ibinebenta ko po ito sa mga interesado, mag-comment lamang po kayo. Kung interesado kayo dito po sa Toyota 86 po na ito, 2015 model, doon nga, videohan mo nga doon sa harap para makita nila kung ano ang itsura nitong Toyota 86 po na ito. Ayan po, oh. Ito po bagong pintura, kaya lang, nung ito'y nakaparada, doon sa garahe ko sa bahay, medyo may pumatak sa kanyang hindi magandang fluid siguro, pero ito, kaya pa naman to sa bapping. Papabapping ko na lang yan. Ayan. Tignan nyo po, ang itsura po nitong Toyota 86, sobrang baba nga lang, kaya ako medyo nahihirapan kapag pumapasok at nagdadrive po dito sa Toyota 86. Parang alam ko tong isang to. Kanino kaya ito? Mayroon din siyang sticker ng Valley Golf. Ito ba yung pininturahan? Ah, okay. O, ito yung bangga dito, no? Okay, so ito, maayos na, oh. Parehas na parehas ang kulay. Magaling din yung taga-timpla ng kulay, no? Parehas na parehas yung kulay, oh. Bangga kasi ito dito. So yan mga kapatid, salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po dito po kay Aping Daldal. The second. Ang sabi po kasi nila, daldal lang daw po ako ng daldal. Pero kasi kapag po ako'y nagagawa na hindi nyo naman makikita dahil lahat po kami rito ay nagtatrabaho. Karamihan naman nung mga ginagawa dito, kung kayo po ay mapupunta rito sa Autoruns, lahat po yan ay sinusupervise ko mismo. Ako mismo ang nagsusupervise, ako mismo ang tanungan ng mga mekaniko po namin dito. Iyon ang isa sa malaking trabaho ko at pag-entertain po ng lahat ng mga subscribers ni Autoruns na pumupunta po dito sa talyer ni Autoruns. So bilang isang Aping Daldal, wag po kayong maiinis sa akin dahil kung hindi ako magdadaldal, wala po akong mai-explain po sa inyo. Mga kapatid, maraming salamat. Huwag po kayong magsasawa na manood ng mga videos ko dito po sa Autoruns. Magandang hapon po sa inyong lahat.